Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 255 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong si Melina habang nakaluhod sa lapag at kasalukuyang patuloy na nakakadena. Dito ay agad nga siyang nilapitan nitong hinihingan na si Tristan at masayang inilahad na ligtas na sa ngayon etong kanyang kaibigan. Dahil maging etong kanilang bossing at iba pang mga kasamahan ay kasalukuyang naroroon na upang siya'y tulungan. Ngunit natawa nga lamang etong naturang babae at hindi naniniwala sa pahayag nitong si Tristan. Buwat ng malamang araw ay tanging pumunta lamang etong sina Jinyuk upang tuluyang idispatcha na etong mga natitirang miyembro ng Demonic Association. Gayon din iligtas ang mga kinokontrol nilang elves at hindi siya kabilang sa original nitong plano. Agad namang question ito ng kanyang kaibigan habang sinisimulang wasakin etong kadena at mas mainam nga daw na tulungan siya nitong sirain na lamang ang kadenang gumagapos sa kanya. Subalit tila ba tuluyan ng nasiraan ng loob etong si Melina, buwat ng bagamat muli silang makakaligtas sa pagkakataong ito ay patuloy lamang silang maghihirap. Tama nga raw etong naging payag ng demonyong si Remya sapagkat tanging ang pagtakas lamang ang alam niyang gawin. Subalit ang kanyang kawalan ng pag-asa ay agad naman ding naputol nung may isang boses ang nagpahayag na sino ang nagbigay sa kanya ng permiso upang magpahayag ng kawalan ng pag-asa at eto nga ay nagmula pala sa ating pangunahing tauhan na kapwa nagrereklamo sapagkat mukhang hindi nga raw alam ng kanyang bataan kung gaano kahirap ang patuloy na mabuhay habang kasabay na malakas na inihagis patungo sa pader etong demonyong si Remya. Binigyang diin nga nitong si Jinyuk na mas mainam na kalimutan na lamang nitong si Melina ang mga pangahamak na binitawan nitong babaeng demonyo para sa kanya. Buwat ng literal na walang ideya di umano ang mga katulad nilang demonyo pagdating sa pag-unawa ng puso ng mga kagaya nilang tao. Ngumiti nga siya at nawikang kung mayroon nga daw isang taong magliligtas sa isang kagaya niya ay mas mainam na ihinto na lamang nito ang pagsasaad ng mga nakakalungkot na pahayag at kapwa magpasalamat na lamang dahil buhay pa siya sa kasalukuyan. Sadya namang naantig ang damdamin ng kanyang isa sa mga alipin at tuluyang hindi na nga napigilan pa ang pagluha habang nagpapasalamat sa kanya. Samantalang kapwa naman sa mga sandaling iyon ay ating makikitang tumilapon sa lapag etong si Tibon at labis ang takot na nadarama habang pinagmamasdan etong baboy na si Modrey na nilalantakan ang kanyang upgraded Death Knight mula sa kanyang bossing. Itinapon nga nito papalayo ang naturang robot habang naglalahad ng reklamo sapagkat lubang napakasamang araw ng lasa nito para sa kanya, ngunit magkaganoon man ay puro ang manang tinataglay nito. Hinamak pa nga niya etong mumunting kalansay dahil wala nga daw saysay na labanan siya nito lalo't siya di umano ay isang apostol na biniyayaan ng kapangyarihan ng isa sa 7 deadly sins na si gluttony. Hindi naman natinag ang malabakal na determinasyon nitong si Tibon at walang anumang interes na sumuko na lamang at tanggapin ang kanyang pagkatalo dahil naniniwala nga etong kalansay na mas lalo siyang lalakas kung tatanggalin niya ang takot sa bawat laban. Ang payag ng iyon ay sinang-ayunan ng isang boses at masayang nawika na ganun nga daw ang dapat taglaying kaisipan ng kanyang mga alagad, kasabay ng pagtama ng isang pag-atake patungo sa dibdib nitong si Modrey. Hindi nga nito inaasahan ang bagay na iyon at gamit lamang ang tila basibat ay halos maglaho na ng tuluyan ang buong katawan nitong kasalukuyang tumatayong leader ng Demonic Association. Gulat na gulat nga etong si Tibon at literal na maluhaluhang makitang ligtas etong kanyang bossing. Malungkot nga niyang ipinagbigay alam dito kay Jinyuk ang nangyaring pagkawasak ng kanyang ipinagkaloob na Death Knight robot na tinugon naman nitong binata na ayos lamang iyon. Natuwa naman etong si Tibon sa sagot niyang nakuha at kaagad na humingi ng pabor dito kay Jinyuk na kung maaari nga daw ay atasan niya etong si Orun na gumawa ng panibagong robot para sa kanya at kasabay na iniabot pa ang isang piraso ng papel na naglalaman ng ilang mga upgrade na nais nang ipadagdag dito na hindi naman nagustuhan nitong ating pangunahing tauhan at agad siyang binigyan ng isang malakas na kutos sa kanyang ulong bahagi. Hinanap nga nitong si Jinyuk etong si Prey na sinagot naman nitong kalansay ng pagkakaalam nga daw nito ay kasakasama niyang lumaban ang naturang Homunculus. Naputol nga lamang ang kanilang pag-uusap buwat ng sumingit sa eksena etong isa sa 7 deadly sins na si gluttony. At nagtanong kung ang tinutukoy nitong dalawa ay ang batang babae na nagtataglay ng kulay bughaw na buhok. Ayon pa nga dito sa halimaw na bagamat maliit nga daw ito ay nagtataglay naman ang batang iyon ng pambihirang bilis na bagyang nagbigay sa kanya ng problema. Subalit ngayong nasa loob na nga daw ito ng kanyang tiyan ay wala nang anumang tsansa na makalabas pa ng buhay etong si Prey at kaniya na lamang ito di umanong panlaman tiyan.
na agarang nagbigay ng matinding takot at pagkabahala para dito kay Tibon. Pagkatapos ay bigla na lamang natigilan etong si Gluttony sa pagsasalita at nagtatakang nagtanong kung papaano nagawang makaligtas nitong binata matapos narapin sa isang laban etong demonyong si Remya at kung nasaan na ito sa kasalukuyan. Tinugon naman siya nitong si Jinyuk na hindi na iyon mahalaga pa at mas lalo lamang wala na ring saysay pa di umano para dito kay Gluttony na malaman kung nasaan ito sa kasalukuyan habang kasabay ang paglitaw ng isang matalim na espada mula sa loob ng kaniyang tiyan. Matinding pinsala nga ang tinanggap nitong baboy at kasabay ng pagkalat at tilamsik ng dugo sa buong paligid ay ang pagkawasak ng sikmura nitong halimaw at lumabas dito etong si Frey. Lubos na hindi makapaniwala etong si Gluttony sa nagawa nitong batang babae. Buwat ng antanging nakagagawang makatakas mula sa kanyang skill na devourer ay ang mga Diyos kung kahit posible nga lamang daw ang bagay na ito kung etong individual na nasa kanyang harapan ay ang batang Homunculus. Ang bansag ng iyon ay hindi nagustuhan nitong si Frey buwat ng matagal na nga daw niyang kinalimutan ang katawagang iyon. Ang kanyang tagumpay na natamo ay agad na pinuri ng kanilang bossing. Bagamat aniya ay lubang kakaiba ang estratehiya nitong ginamit na ayon pa nga dito sa batang babae ay isa di umano itong taktika na kanyang natutunan mula kay Teresa. Samantalang natanong nga rin siya nitong kanyang alagad kung pinaslang na ba nitong si Jinyuk ang babaeng succubus na agad naman niyang tinugon ng hindi. At kasalukuyan nga daw itong nasa gilid ng nawasak na pader na ikinabahalang mapag-alaman nitong si Tibon. Muli ngang naalala nitong si Jinyuk ang mga sandali nung tuluyang tinanggap na nitong babaeng succubus ang kanyang di umano'y pagkatalo mula sa kamay ng isang hamak na manlalaro. At handa na nga daw siya sa kung anumang kapalarang sasalubong sa kanya. Alam nga nitong ating pangunahing tauhan na matapos ang lahat ng gusot na naidulot nitong babaeng succubus ay wala na siyang anumang makita pang dahilan upang patuloy itong buhayin. Ngunit muli nga niyang naalala ang naging pakiusap sa kanya nitong alagad niyang si Slat na kung sakaling muling magtatagpo ang landas nitong kanyang bossing at ni Remya ay huwag nga raw sana niyang papaslangin ito at nangako pa ngang mas pag-iigihan pa niya ang kanyang paglilingkod sa bago niyang amo dahil aniya ay hindi niya kayang isipin ang mundo kung saan ay wala ang babaeng succubus. Kaya't dahil dito ay mas minabuti na lamang nitong ating pangunahing tauhan na muling i-activate ang kanyang skill na Brand of Burning Soul o Tribulation at planong idagdag na lamang etong si Remya bilang isa sa kanyang listahan ng mga alipin buhat ng ang pagtatrabaho nga daw nito ng panghabang buhay para sa kanya ang siyang pinaka-naaakmang kaparusahan na katumbas ng kanyang mga nagawang kasalanan habang pasimpleng nasambit sa kanyang isipan na tanging tinutupad lamang niya ang kahilingan ng isa niyang bataan. Matapos nito ay ating makikitang tumilapon sa lapag ang isang parasitikong linta na nailabas mula sa katawan nitong bahagyang nagkakamalay na si Teslon habang masayang binabati nitong ating pangunahing tauhan. Ayon pa nga sa kwento na inabot nga raw ng buong 3 araw ang kinakailangan bago pa tuluyang mapagaling ang lahat ng mga elves na maswerteng hindi pa na ipapadala patungo sa Demon World. At naging matagumpay nga daw ito mula sa tulong nitong sina Tristan at Melina. Samantalang kapwa naman ang gusot na nalika ng Demonic Association para sa Murim at Imperyo ay tuluyan na ring naayos. Buhat na naging malinaw na nga ang lahat para sa mga ito na ang punot dulo ng lahat ay ang pagpapanggap nitong mga miyembro ng Demonic Association bilang mga sundalo ng imperyo. Nangyari nga ito mula sa tulong at impormasyong ibinahagi para sa dalawang panig nitong si Jinyuk na lubos namang ipinagpapasalamat nitong guro ni Chun Yusong. Sa sumatotal nga daw, ayon sa binata, ay muling naging payapa na ang lahat. Matagumpay din niyang nakopya ang isa sa mga unique skill ni Remya at tuluyang naidispatcha ang lahat ng mga demonyong nangongolekta ng mga demonic energy mula sa nasabing palapag. Tanging ang natitira na lamang sa ngayon ay etong nalikha nilang pinto patungo sa mundo ng mga demonyo na hindi agad magsasara hanggat hindi pa tuluyang nauubos at nakokonsumo ang katumbas na halaga ng lahat ng nakolektang negatibong enerhiya mula sa naturang palapag. Napabuntong hininga na nga lamang siya habang malalim na nag-iisip kung papaano ito tuluyang maisasara. Kasalukuyang naroroon nga din etong alagad niyang si Tibon na labis na namamangha mula sa kakaibang enerhiyang inilalabas nitong pinto na patungo sa mundo ng mga demonyo at nais ngang hingin na lamang mula sa kanyang bossing sapagkat plano nga daw niyang pasukin at tingnan ang loob nito kung mayroong mga bagay na maaari siyang mapakinabangan bago pa man tuluyan itong magsara. Nabigla nga sa nasabing pahayag etong si Jinyuk at tila ba muling nakaisip ng isang panibagong plano. Pinuri nga niya etong naguguluhang si Tibon kasabay ng pag-aatas dito na kaniya nga daw isama etong si Frey upang kanilang magkasamang bantayan ang tarangkahan nitong lagusan buhat ng plano nga daw niyang magbakasyon sandali patungo sa palapag na pinamumugaran ng mga demonyo
Buhat ng mayroon nga daw ditong nilalang na lubos na hinahangad na makita siya ng personal at ang tinutukoy nga niya ay walang iba kundi itong Demon King na si Veriel na kapwa napapanood sa monitor ang aksyong isinasagawa nitong ating pangunahing tauhan mga master.